We will put some milk. Let's see. Magaling ka sa Bluetooth. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. Ang ganda ng spot na napag-parkingan namin, guys. Oh. Sa lilim and isa lang ang katabi. Ang laki pa ng space. Ayun na yung dalawa. Oh. Jesus! Let's go! Gandang weather, guys. Mahangin-hangin, no? Kahit maaraw. Costco na kami. Tapos na kami sa 4th month check-up ni Riley, guys. So, yan. Mamaya natin, mamaya kwento. Say hi, Hailey! Hi! Are you ready to go Costco and buy your snacks? Dalawa lang ang pakay namin dito, guys. Yogurt or yung Yakult ni Hailey and yung kanyang applesauce. Kirkland na brand. Pero ang tawag namin, Bubu. Ayan. Magte 10 AM pa lang, guys. So, tingnan nyo dami ng sasakyan. No? 9 AM ang open ng Costco eh. Let's go! Ayun, no? May mas malapit na umalis, pero that's okay. Dami ng tao. Andito na yung mga damit sa bungad pa lang, oh. Nakasale. Pang work to. $14.99. Saka malambot. Pull-on pants. Pwede yan, ah. Ay, ito maganda, short sleeve t-shirt. Handgap po. $9.99 na lang. Tingnan nga natin. Ganda ba yung tela? Uy, open mo nga. Large. Maliit. Maliit. Uy, grabe. Ano ako, XL no? Tingin tayo ng XL. Eh,
Wala yung XL, XXL. Malit sa akin yung large. Ulo, walang XL. Yan na si Nail. Kaya naka-sale. Puro malilit. Ano to isa? Lazy, ano? Magkano to? Maganda din to, ano? Kaso panlamig na siya. Bakit ulo? Gusto ko pa naman puti. Let's... Talagang naghalongkay ako. Naghalongkay. Etong ganito. Teka. Etong dark blue. Hindi tayo papayag. Ay, wala din ay. Grabe. Wala din. Wala silang XL. Ano yung mga naka-sale doon? Dito kami sa damitan, guys. Parang naiba yung mga posisyon ng mga bagay-bagay. Pili ka na Listahan? si... Eh di yung yogurt, saka yung go-go. Yogurt and gogo. Tara. Tapos, I think yun lang yung Costco natin. Dito ka bibili ng pandinuguan? Mga sapatos guys. So, ito, bagong labas na naman ng Crocs na tsinelas. $30. Oh, may nakapila sa free taste. Nakakuha tayo ng free taste. I think dumpling. Ano? Dumpling. Dumpling. Isa. Hali tayo. Meron pa. Ay, na. Naglalagay pa sila. Mainit. Karap. Iyan na. First order of business. Yung yogurt. Tignan natin kung may mabubudol pang iba. $13.49 guys yun. Wala masyado tao dito sa island. Makakapag-vlog tayo. Ay, yun ang aming chicharon. And ayan na. Second stop. Go-go ni Hailey. Kaso nakabili kami ng Lysol. Sale eh. Magkano yung Lysol wipes na yan? Ang dami pala yan ah. Ah, pwede na. Madami. Ano siya? Ano na pala? 6 na peraso na yan. Kailangan namin yan. 5 lang. Okay. 5 daw. Ayan na. Yun lang. Yun lang. Oh, pickle balls. $7.99. Nandito na naman tayo sa aisle ng mga chips. Ay, nako. Pero marami pa kaming chips sa bahay eh. Ito, masarap to oh. Lalo pag may salsa. Hi! May nakita ka? Wala eh. Yan o. Cute mini. Cake variety. Ang gusto niya dito ng mga mini cakes guys. Costco. Ito bago yata na ito. Keyline pie cake. Tiramisu. Sarap. Mini watermelon. $7.99. Pili ka na. Isa. Pwede rin namin gawing shake yan. Shake, shake, shake. Meron pa tayong honeydew eh. Very okay. Nandito ulit kami sa aisle ng mga ilaw. Saka sa pang-camping. Ayan. Nakabit naman na yung balcony lights namin kasi solar kasi yun. In the tray area. Watermelon shake later. Hey, wave. Say hi. Say hi, guys. Hi guys. On the scanned item. Ayun si Daddy. Remember to always scan your item Pepe na. before placing it in the tray area. Please continue Say scanning. thank you po. Magkano ang damage? Uy. Wow. 55.86 lang, guys. Pwede na. Naihabol pa yung Lysol. Wala na masyadong tao dito, palabas. Ah. Eh, yung isa nagyo-yogurt na, oh. Hindi na matiis. Ganda weather, guys. Ayan. Mabilis lang kami sa Costco. Kung ano lang kailangan, hindi tayo nagpabudol for today's video, guys. So, let's go! Meron na namang nakitan kay Riley. Nasilip si Riley sa kanyang stroller. Ay, wait!
Thank you, Lord. Magandang weather. Uwi na kami. Meron pang pasok later si Harold. Yan. Naisingit pa namin ng mabilisang Costco. Ang dami pang bakanting spot to. Maganda rin talaga mag-Costco pag gantong kaka-open lang. Hindi ka masistress sa paghanap ng parking. There you go. So, andito na kami sa bahay. Yan. Time check. It's 11:55 ng umaga. Andito lang ako sa kabilang kwarto and pinapanood ko si Hailey and Riley dito sa camera. Tulog si Riley. Yan, kung makikita nyo. Tulog si Riley and si Hailey nasa couch na nanonood ng TV. And hininaan ko yung TV para at least hindi marinig dito sa kwarto habang nagbablog tayo. Yan. Hopefully hindi marinig. And binuksan ko lang ng konti yung window. Kaya medyo nagda-darken tong aking Ray-Ban. Yan. Dahil nakakasagap ng sunlight. Para okay din, may natural lighting tayo dito sa kwarto. Hindi na ako mag-open or mag-turn on ng lights. And si Harold, nagre-ready na yan, nandun sa washroom. So, alam niyo naman ng boys, mas matagal sa washroom kaysa sa girls. So, hayaan natin siyang mag-me time dun at papasok naman na siya sa work. And masaya yon at last day na niya sa work, guys. Kasi tomorrow, Friday, day off na niya, 2 days, Friday and Saturday. So, ayan. Mabilis ang Costco lang kami kanina, guys, kung makikita nyo dun sa clip. And hindi na ako nakapag-vlog nung on the way na kami sa doctor's appointment ni Riley. Kasi nagkakape ako sa kotse and then kumakain ako ng pancake habang pinapadede ko din dun sa bottle niya si Riley. So, nagbaon kami ng kanyang milk. And then si Hailey naman, quiet naman siya kahit wala kami na ibigay na phone sa kanya kasi naiwan namin. Yan, medyo nagmamadali. Pero maaga kaming nakaalis ng bahay eh. Mga 8:50 ng umaga. And ang appointment kasi ni Riley for her 4th month check-up, 9:30. So, 9:45 natapos na kami sa kanyang family doctor. So, all good naman. Natimbang si Riley, 7.9 kilos. And parang after 6 days lang, 7.9 na siya. Nung nag-4th month vaccine si Riley no July 17, 7.8. Yan. Kaya ayun. So, tinanong ko kay doctor kung normal pa naman yung weight niya sa age niya. Kasi 4 months, 7.9. So, thank God, nasa normal percentile pa rin si Riley. So, hindi siya over or hindi siya ganun ka-obese. Kasi nga, di ba, chunky legs si Riley, tapos ang taba-taba ng arms niya, and then parang namamanas yung paa. Nag-worry si Harold, bakit ganyang nag-blow up si Riley? Sabi ko, purely breastfeed lang naman si Riley. So, on demand naman yung kanyang pag-breastfeed. Kapag nagugutom, ilalatch ko lang siya. Ayan, and then kapag meron akong nakuha or na-catch na milk letdown, so ayun din yung pinapainom ko na rin sa kanya. So, pump and consume yung ginagawa ko sa kanya. And madalang na yung formula. Pag sa biyahe nga, guys, hindi ako nakaka-formula minsan eh. Talaga nakakapaghintay si Riley na kapag na kami, nasa isang lugar na kami, doon na ako ilalatch ko na siya. Kaya, ayun. Overall, okay naman si Riley. And then, meron kaming next doctor's appointment by 6 months naman. After 2 months, makikita ulit namin ang kanyang family doctor. And then, kinamusta din ako nung doctor. Sabi niya, how's your mood? Is everything okay? Tapos sabi ko, yeah, I'm okay. Nakangiti ako. Tapos bigla siyang tumingin ng ganun kasi andun ako sa likod. Siguro tinitignan niya kung magsisinungaling ba ako or what. Tinanong ko ng doktor, everything is okay, ganyan. How's my, paano yung breastfeeding, kung ilang, how's my sleep, kung ilang oras ako nakakatulog. Sabi ko, I'm okay with 5 hours of sleep kasi nga, pinapa-breastfeed ko din ng madaling araw si Riley. Tapos, ano bang tinanong niya sa akin? How's my back? Yan, sabi ko nga, masakit na nga. Parang kapag binubuhat ko si Riley, ganyan, or sa mga chores, yun, natatawa ako. Sabi niya, oh, your husband is there to do the chores. Tapos yun, nagtawanan lang kami.
Iyon, and then nung nasa kotse na nga kami, tapos sabi ko kay Harold, siguro kaya tumingin sa akin si doctor na nung tinatanong niya ako sa aking mood or if okay ako, tinetesting niya or chinecheck niya if magsisinungaling nga ako, kung matitiri-eyed ba ako or once pag sinabi kong I'm okay. Kasi nga, chinecheck niya siguro yung aking postpartum depression. Sabi niya, oo, check ka nun, makikita niya sa mata mo kung magsisinungaling ka. Tapos sabi ko kay Harold, niloloko ko siya. Kung sabihin ko sana kay doktor na, binubugbog mo ko or pinapahirapan mo ko sa bahay. Tapos nagtatawanan lang kami. Which is okay naman, guys. I'm okay. 4 months na si Riley, so 4 months postpartum na din ako. Everything was okay. Nakakaya namin ni Harold i-handle ang 2 kids. Kahit wala kaming help or kahit nasa Pilipinas na si Mama, wala akong extra hand dito sa mga bata. So, we're okay na ma-manage namin ang mga kids ng kaming 2 lang. Halinhinan kami ni Harold kapag nasa work si Harold. Ako, kapag nandito si Harold, team kami na nag-aalaga sa mga bata. Naman kami perfect na parents na syempre may mga stress moments din. Ganyan, nagkaka-mood swings ka rin minsan or naiirita ka rin minsan. So, part yan, especially with toddlers. Alam niyo yan, guys, na may makulit na times si Hailey, may tantrum days din siya, may sobrang iyakin siyang moments, may sobrang lambing, nagpapakerry kay Harold, ganyan. Pero overall, okay naman si Hailey. So, namamanage naman namin yung kanyang attitude, yung kanyang mga normal traits and paano ko masabi, yung milestones ni Hailey as a toddler. Si Riley, sobrang bait na bata, guys. Hindi siya iyakin, natutulog ng kusa sa bassinet. Sa gabi, hindi ko na siya hinihele. Kasi si Hailey noon, hinihele pa namin siya para matulog. Si Riley, ibaba ko lang sa bassinet niya sa gabi, bigyan ko lang ng pacifier, makakatulog. And then, nilalat go na niya yung pacifier niya, tinatanggal ko na rin. Kasi yun, mahimbing na yung kanyang tulog. So, sobrang bait. Wala akong masabi kay Riley. Sana ipagpatuloy lang ni Riley yung ganyang behavior. Kasi sa 4th month niya, andyan na yung regression na experience namin kay Hailey. So, ngayon, okay pa yung sleep ni Riley. So, marami pa siyang nap time sa morning, sa afternoon, then sa gabi, and bago siya mag-bedtime. Kaya, ayun, padedehin mo lang siya, happy na siya. Laro-laruin mo lang siya, okay na siya. And, yung mga milestone ni Riley, tinanong din ng doctor, okay naman kasi nakakapag-smile, nakaka-bubble na siya, yung mga pag-iingay niya, ngumingiti na siya, tumatawa, tapos nagagrasp na niya yung mga things sa hand niya, nalalagay na nga niya yung fingers niya sa bibig niya, which is normal yun, guys. Ayun, and maraming kicks, and then tummy time. Tinatry ko na din siyang iwan sa floor para matry na din niyang mag-roll over. Kinakaya naman niya, pero hindi pa niya kaya yung solo niya maro-roll over. So, hinelp ko pa siya last time na mag-roll over. So, more on tummy time kailangan para medyo lumakas pa yung kanyang mga core muscles na yan. Ayan ang aming update ngayon, guys. So, kung mapapansin nyo, hindi ako nagbablog ng Sunday to Thursday kapag nasa bahay lang kami. Ngayong Thursday, nakapag-vlog ako kasi nga meron kaming doctor's appointment and then nag-coscoran kami saglit. So, ayan. Tingnan natin, guys, kung anong maibablog ko for tomorrow. Kasi, baka mag-errands kami. Meron kaming picnic. Meron kaming picnic by Saturday, pero hindi sure kung matutuloy or hindi kasi nakadepende sa weather, guys. And maulan daw ang weekends dito sa Vancouver, so gusto na lang i-postpone. Pero kapag umaraw, siguro tuloy. Kasi medyo, mga 1 hour and a half din siguro yung drive. Kaya ayun, check natin yung weather. Ayan, Saturday and Sunday, rainy. May forecast ng rain. So, tingnan natin kung mag-iiba pa yan until tomorrow. So, dun sila magde-decide tomorrow kung matutuloy nga ang aming picnic. Yan, 23 degrees, guys. Feels like 23 ang ating weather. Anong nangyayari kay Hilit naririnig ko? Nakaupo sa couch. And tulog pa din si Riley. Nga pala, parang long overdue ko na ito na gustong i-shout out. Kasi parang, I
think 2 weeks ko na yatang pinapanood itong bagong vlogger na Buhay America naman yung kanyang content. And naka-follow na din yata siya sa akin sa YouTube and lagi ko na rin pinapanood yung kanyang mga vlogs. Nagmamarathon pa ako minsan yung mga previous vlogs niya. And nagbakasyon sila sa Pilipinas and Japan. So, shout out to Sir Buds. Ayan, kung gusto nyo panoorin yung kanyang YouTube channel, Kalentong Tokali Vlog. So, ayun. Hi, Sir Buds. Thank you sa panonood din sa aming mga videos. Yan. For sure, enjoy yung Pinas and Japan vacation. Yan. Waiting ako sa inyong upload sa Pinas. Kasi ngayon, Japan pa lang yung ina-upload eh. Mukhang gising na si Riley, guys. Wait lang. Silipin natin. Riley! Ito na. Binlog ko lang si Riley. Ay, sis, baby ko. Bago gising. Ayan guys, dito na namin tatapusin ang aming short vlog. And if you are new to our channel, please consider subscribing. And paki-hype po ang aming video para ma-promote ni YouTube. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye!